Well, ngayon is dun tayo sa accuracy at factors that affect a lie detector test. And yung mga software na ginagamit din sa yung tawag dun sa software na ginagamit sa polygraph or lie detector test. No, yung software na ginagamit nila is polygraph software o lie detector software. Yung pulse at yung blood pressure, yung mga ganong factor yung ina-analyze nung software na yon, yung ginagamit sa lie detector. So medyo high-tech na ngayon kasi may laptop na eh. May computerized na siya, may algorithm na siya. May software na talaga specialized for that. Hindi kagaya dati na purely analog, ngayon digital na yan. So, ang accuracy daw ng lie detector test o polygraph test is about 80 to 95%. Hindi siya masasabi na 100% accurate. 70 to 95% lang siya accurate. So, pwede na. Kaso, ang factor na nakaka-apekto rito is yung mental health. Kung may mental health condition yung nakasalang sa lie detector test, yung kanyang excessive alcohol and drug use, and yung matindi doon, yung pwede siya magsinungaling kasi ayaw niyang mahuli. So halimbawa sinabi niya na hindi siya nag-commit ng ganitong crime. So yun ang sinabi niya sa lie detector test at nag-approve yun kasi takot siya. So, minsan kasi may mga tao na kalmado. Alam nila sa lie detector test, kailangan mong maging kalmado. So, pag kalmado ka, lalabas, tama ka, kahit kinumit mo yung crime, yun na yun. That is the fear of deception. That is the fear of being caught. So, halimbawa, tinanong ka sa lie detector test kung hindi ka ba ng babae or hindi ka ba naging kabit. Pwede nila sabihin hindi. Okay, hindi nga sila naging kabit based doon sa lie detector test, pero may factor doon na kaya sinabi yun. It's takot silang malaman na naging kabit sila. Pwede nilang sabihin sa lie detector test yun. Remember, hindi siya 100% accurate. People are getting used to being calm. Pag kalmado ka sa lie detector test, okay yung pulse rate mo and everything, yung body language mo, okay ka. Kaya hindi siya 100% accurate. Kasi yung fear ang nagmo-motivate sa'yo para magsinungaling. Aside from mental health, drug and alcohol and drug use, yung fear na mabuking ka, yung totoo. Yung sa konsensya mo, kasi pwede ka naman pwede mo naman sabihin okay ka. Pag okay, pag lumabas sa lie detector test na okay ka, absuelto ka na, di ba? So, minsan, yun yung ginagamit sa ipopost sa social media, ipopost lie detector test tayo para malaman natin sino nagsisinungaling. Pero yung mga sumasalang doon is hindi naman talaga necessarily nagsasabi ng totoo o hindi naman accurate yung sinasabi. Yun yung nabasa natin sa Kasi ang akala kasi nung karamihan na kapag nagpa-lie detector sila, completely hindi sila nagsisinungaling. Hindi pa rin pala. Kasi hindi naman siya 100% accurate. So, yun lang po.